to, no, na magbanta kahit na sino. Pinablatter ko na tong kupal na to pero sige. Ngayon, meron na naman siyang pautot. Ang kanyang banta, yung pamilya daw namin, sisilaban niya. So, yung pamilya daw ng mga vloggers na sumusuporta dito daw po sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, sisilaban daw po ng kanilang intel. Yan yung sabi ni Dado Clemente. So, Jake Magnus, o kung nakikinig ka man, sisilaban daw ni Dado Clemente yung pamilya mo. O Chris Ulo, kung nakikinig ka man, sisilaban daw ni Dado Clemente yung pamilya mo. O Sir Mike, diba? Si Mike Aberen, si Takero, lahat po ng sumusuporta dito po sa administrasyon. Sir JDB, yan, munting tinig. Sisilaban daw po ni Dado Clemente yung pamilya ninyo at pamilya ko. Dahil nga daw po sa pagsuporta natin dito kay President Bongbong Marcos. Alam nyo, meron pong update dito kay kay Dado. Kasi 'di ba alam nyo naman na pinablatter ko siya dahil talagang malinaw naman na threat yung ginawa ni Dado Clemente sa aming mga vloggers. Actually, just to be clear hindi po natatakot si Mima Alicia sa sinabi ni Dado kasi ano naman yung credibility ng taong yan, 'di ba? Alam naman natin na siya lang po ay isang attack dog, 'di ba, ni former President Duterte. Although sabihin na lang natin na naging miyembro siya ng Armed Forces of the Philippines, pero hindi naman po yan retired. Talagang umalis yan sa serbisyo dahil nga merong kaso ng bababae nahuli with minor na report ng kanyang asawa. So ngayon, mga minamahal, 'di ba alam ninyo, nung nakaraang araw pinablatter ko itong si Dado Clemente at binigyan naman ako ng advice ng aking abogado pero hindi ko siya pinablatter dahil sa natatakot ako. Pinablatter ko siya dahil yung mga subscriber ko natatakot, 'di ba? So meron silang care, nagki-care yung mga subscriber ko sa akin kung kaya tandami nag-message sa akin. So syempre, alangan naman hindi ko dinggin yung boses ng aking mga followers, ng aking mga subscriber. Mini-message nila ako, Mima, kailangan magpa-blatter ka, kailangan bigyan mo to ng action, kailangan gawan mo to ng hakbang. Kasi pag hindi nyo binigyan ng action yan, kahit isa lang sana sa inyo kumilos, kasi pag hindi binigyan ng action yan, itong si Dado, paulit-ulit daw po yang magbabanta. So ngayon, pinablatter ko. Ang dami nag-content sa akin. O sige, matakot. Kasi pinablatter si Kap Dado. Ganyan. Meron bang takot mga minamahal na ako, lantaran kong sinabi sa inyo, okay lang sana kung nagpa-blatter ako tapos pinrivate ko Hindi naman nilantad ko sa inyo na pinablatter ko on public. Ibig sabihin nun, hindi ako takot kahit makarating man yan kay Dado Clemente. Isa lang ang ibig sabihin yan, pinapagana natin yung rule of law and due process. Now, after kong ipablatter itong si Dado Clemente, nagsalita siya. Ang sabi niya, sisilaban niya daw po ang pamilya namin at ng mga vloggers na sumusuporta dito po sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Kaya Sir Mike, Sir Vera, galaw-galaw. Takero Miyamoto, galaw-galaw. Jake Magnus, i-report din ninyo yan. Tingnan nyo itong bibig ni Dado Clemente. Pakinggan ninyo mga minamahal. Mga vlogger, mga troll, lahat kayo. Kung kinakailangan kayo silaban, sisilaban namin kayo. Kung kinakailangan madama yung pamilya nyo, idadamay namin yung pamilya nyo. Magpakita kayo ngayon. Lumabas kayo. Lahat kayo para ma-screenshot namin kayo. Para matanda namin mga pangalan nyo. So ngayon ang tanong, bakit kailangan kami ang lumabas pa? Nakikita naman kami on SOCMED, nakapublic yung mga name namin. At bakit kailangan mo kaming ipahanap? Bakit kailangan mong idama yung pamilya namin? 'Di ba? Nagtataka lang ako. Kasi ito yung pangit sa kanila Ang hilig nila sa ad hominem. 'Di ba tayo kaya nating makipag-argumento, makipagdebate without using ad hominem? Pero sila tingnan nyo, pok-pok, mamamatay tao. 'Di ba? Ganon nila tayo sabihan Pero tayo gumanti ba ng ad hom? Hindi. Dinadaan natin sila sa rule of law and due process. Itong ginawa kong pag-report, proseso po ito ng batas. Kasi merong threat at yun dapat yung ginagawa. 'Di ba kaya dapat, tingnan nyo ako simpleng mamamayang Pilipino lang ako pero alam ko yung batas. Kapag merong threat sa akin, usually i-report. 'Di ba? I-report sa police.
i-report sa sa batas. Hindi katulad ni Sara Duterte, may threat sa buhay niya, ang gagawin niya, ipapapatay kita, President Bongbong Marcos, House Speaker Martin Romualdez, Liza Araneta Marcos, putang ina ninyo. Hindi ganon yung tamang gawain. Buti pa nga ako Alang, hindi ako nakapagtapos, hindi din ako abogado. Pero alam ko yung batas. Kahit papaano na kapag merong threat sa buhay mo, usually yung pupuntahan mo dyan, yung mga alagad ng batas, i-report mo kasi yun naman talaga yung dapat na gawin. Kasi alam naman natin mali yung ginawa ni Sara Duterte, alangan naman sundan pa natin. Okay, sabi na lang natin, tinret kami ni Dado. Hindi naman pwedeng i-response namin, i-threat din namin siya. Diba na, papatay namin yung pamilya mo, hindi naman tayo ganun, diba? Ang ginagawa natin, kapag may threat, report. Diba? Simple as that. Hindi natin kailangang gumawa ng mga movement na hindi tama, na nakakasakit or nakakadamay ng ibang tao na hindi naman involved sa issue. Anong inalaman ng pamilya namin sa issue na to? Diba wala naman? Ba't nyo kailangang idamay? O may mga friends kami, families, relatives, bakit nyo kailangang idamay? Alam mo, Dado, nag-aral ka naman, diba? Alam mo yung batas Tapos, ang lakas ng loob mo na magsabi, na mag-threat sa amin ng ganyan, na idadamay namin yung pamilya mo. Ngayon, yung video mo nasa NBI na. Tandaan mo, Dado, yung video mo nasa NBI na. Hindi papalagpasin yan ng gobyerno. Kung meron man mag-report or pumunta sa inyo para mag-serve ng warrant of arrest, hindi ko alam kung anong process yung mangyayari sa'yo kasi nandyan na i-report na sa National Bureau of Investigation yung mga threat na ginagawa mo. Hindi lang sa amin ng mga vloggers threat na ginawa mo mismo sa ating mahal na presidente. Hindi na namin kasalanan yun kung makukulong ka. Nandyan na sa NBI sa aking pagkakaalam dahil meron pong nag-message na nasa NBI na daw ang video na ginawa mo na threat sa mga vloggers at threat dito po sa ating presidente. Alam mo yung bunganga mo, dapat nililimit mo yan yung bibig mo kasi may pamilya ka din, tandaan mo yan. Alam ko yung address mo. May nakapagsabi ng kinaroroonan mo, Dado Clemente. Diba? So, kung ikaw ay puntahan dyan ng National Bureau of Investigation, kasi lahat nandoon na daw yung pangalan mo, yung address mo, naka-indicate na, abay, wag mo kaming sisisihin dahil in the first place, ikaw ang gumawa ng threat. Ikaw ang nagpasimula ng gulong ito. Yan yung hanap mo, gulo. Sige, pagbibigyan ka namin. Tingnan natin kung yung mga pinambababanggit mo na pangalan, si Willie Revillame, si Kibuloy, at lalong-lalo na itong si former President Duterte, tingnan natin kung dadamputin ka sa kulungan once na ikaw ay makulong. Kasi labag ito sa konstitusyon itong ginawa mo, lalo pat naging miyembro ka rin ng Armed Forces of the Philippines. At isa pa, malaking sampal yung ginawa sa inyo ni General Browner. Ano yung sabi ni General Browner? Kung gusto nyong palitan yung administrasyon, di bumoto kayo. Gamitin nyo yung eleksyon. Gamitin nyo yung boses ninyo. Hindi po pwede na ang gagawin ninyo, di porket ayaw nyo sa administrasyon, gagawa kayo ng mga destabilization effort, di parang hindi nyo na nirespeto yung people's will. Well, kung sa bagay, kailan nga ba nagkaroon ng respeto itong si Dado Clemente? Isa lang naman itong naturang kupal na nagpakilalang retired, pero ang totoo, hindi naman talaga siya retired, natanggal sa serbisyo dahil nga merong kaso about sa pambababae ng minor de edad na, ang sabi daw, asawa niya yung nag-report. Diba? Ang lalim din pala ng baho ni Dado Clemente. Alam niyo, natatawa ako yung puna ka ng puna sa baho ng iba, tapos ikaw pala may malalim na lihim na tinatago. Nakakatawa ka. Para ka lamang para kang bumato ng putik, yung bunganga mo puno rin ng putik. Diba, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, malamang sa alamang yan din yung babalik sa'yo. By the way, mga minamahal, hindi tayo mahilig sa ganon. Yung mga ad hominem effect. Hindi. Kasi kaya nating malagpasan ng isang debate, ang isang argumento without using ad hominem. Kasi hindi naman po tayo ganon Diba? Tayo po ay marunong parang rumespeto. Kunyari, magkaiba tayo ng pananaw. Respetuhin kita. Diba? Mahal kita as a person, pero hindi ko mahal yung paniniwala mo, pero nandun pa din yung respect.
nire-respeto ka pa rin namin. Pasalamat ka. Kaya nga dinadaan ka namin sa due process na kahit ako, meron akong address mo. I don't know kung sure ito or exact or nandun pa siya ngayon or baka nakaalis na. Anytime, pwede kang puntahan dyan. Diba, na mga kaibigan ko? Tapos sabihin ko,